Si Claire ay isang certified clumsy queen. Kahit pa noong siya'y kolehiyo, kaya nga kahit maladyosa pa ang kanyang ganda, hindi siya noon nilalabanan kahit sa maliliit na pageant dahil wala talagang kapoys-poys sa mga Q&A. Ngunit magkagayon man, nakapagtapos pa din siya ng pag-aaral sa awan ng may kapal. Matapos ng mahabang pagpapahinga, sa wakas ay nakapagdesisyon si Claire na mag-apply na bilang accountant sa isang kilalang kumpanya. Sunod-sunod ang malalim na buntong hininga ni Claire. Ito na ba? Tanong niya pa sa sarili habang kaharap ang pinto na itinuro ng isang staff na nasa unahan ng building kanina. Ikawalong palapag ito sa elevator na sinakyan niya kanina at pinakadulo sa lahat ng palapag. Bakit naman kasi ganito kataas ang opisina ng CEO na to? Kinakabahang ani Claire, ngunit mabilis niyang binuksan ang pinto dahil baka mawala na lang biglang lakas ng loob na kanyang inipon-ipon. Nang masilayan niya ang kabuuan ng lugar, naiwan siyang nakanganga nang makitang isang luxury room na sa madaling salita ay penthouse. Ano to? Anya sa sarili dahil sa kaba, maling pinto ang kanyang napasukan. Akmang tatalikod na siya nang umugong ang malakas na tinig ng lalaki. You're late. Bungad ni Hunter habang nakatalikod. Linisin mo yung natapon na kape sa carpet. Now. Akala ni Claire, ito na ang initiation sa accounting firm, kaya't walang angal niyang sinunod ang gusto ng lalaki. Grabe naman ang test dito, kailangan marunong ding mag-map. Bulong niya, at dahil kailangan niya ng trabaho, kinuha niya ang basahan at nag-umpisang kuskusin ng carpet na may mantsa ng kape. Matapos niyan, isunod mo ang medyas ko. Saad pa minsan ni Hunter bago buksan ang pinto palabas. All around ba dito? Anong sabi mo? Singhal na ni Hunter nang lingunin si Claire. Wala po, gagalingan ko po sa trabaho kaya sana po matanggap ako. Nakangiting ani Clarita. Psst, accounting po ko, accounting. Grabe namang testo. Bubulong-bulong na ani Claire. At dahil busy si Hunter sa kanyang business, hindi na siya nakabalik sa penthouse. Hanggang kinaumagahan, bumalik siya sa building. Ngunit ganoon na lang ang pagkatigil niya nang makita si Claire sa unahan niya. Naglalakad ito papasok sa elevator. Ngunit ang pagtataka ni Hunter hindi natapos, lalo na nang humarap si Claire na naka-office attire at naka-heels. Hinayaan lang iyon ni Hunter. Inisip niya na kung iyon ang gusto nito, pagbibigyan niya, lalo at bago lang ito sa trabaho. Pagpunta niya sa penthouse, inaasahan niyang makikita ang bagong empleyado na abala sa paglilinis. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya dahil imbis na listahan ng grocery ang ginagawa nito, ay gumagawa si Claire ng financial statement sa likod ng resibo ng kuryente. Bakit mo ino-audit ang Meralco bill ko? Kunot ang noon na tanong ni Hunter habang tinitingnan si Claire na seryosong nagkakalkulator. Sir, discrepancy po to. Makakatipid tayo ng 500 pesos kung papatayin yung aircon nyo sa gabi. Wait, sino ka ba talaga? Naguguluhang ani Hunter. Malawak nang umiti si Claire at puno ng sigla ang mukha ng sumagot. Claire po, yung bagong accountant. Accountant? Halos itaas ni Hunter ang kanyang boses. Maid ang kinuha ko. Ang ballpen na hawak ni Claire, dahan-dahan niyang nabitiwan. Tila nag-flashback sa kanya ang paglalampaso niya kahapon, ang medyas na pinakusot sa kanya ni Hunter, at ang walis tambo na ilang oras niyang hawak. Buong akala ko pa naman kasama yun sa training. Parang maiiyak na anya. Miss Claire, are you okay? Ani Hunter, kaya't napatingin sa kanya si Claire. Sandali po, hindi naman ganito ang napag-usapan natin. Kahit po i-check niyo pa ang resume ko. Talagang accountant po ang posisyon na nakalagay doon. Oo, naiintindihan ko naman. Pero kahapon pa, may na-hire na para sa accounting. Isa pa'y pumirma ka na sa kontrata. Hindi niyo po ba kayang gawan ng paraan? Pangarap kong makapasok sa company ninyo. Kung gusto mo, hintayin mo na lang na mag-resign ng bagong accountant. Kapag nag-resign siya, ililipat kita kaagad. Pero sa ngayon mag-stay ka muna bilang kasambahay ko. Ani Hunter, sigurado bang ma-hired ako? Nagdadalawang isip si Claire. Oo naman, ako ang CEO. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun, pero kasi
Sabi mo, pangarap mong makapasok sa kumpanya ko, hindi ba? Pero kung nagdududa ka, malaya mo namang piliin ang gusto mo. Sa huli, nanatili pa din si Claire sa penthouse ni Hunter. Lalo at ang sahod niya, halos kasing taas din ng sahod ng isang accountant. Sir, okay lang po kayo? Anang sekretary ni Hunter habang nasa harapan ito ng mesa. Nakaupo naman si Hunter at mag-isang tumatawa habang nakatingin sa kanyang tablet. Oo, okay lang ako. Wala na akong kailangan. Umalis ka na. Ani Hunter na hindi man lang pinag-aksayahang tignan ng sekretary dahil abala siya sa panonood kay Claire na ngayon ay sumasayaw-sayaw. May CCTV ang penthouse at nakakonekta iyon sa kanyang tablet. Lalong napangiti si Hunter nang maisip niyang application ni Claire kung bakit hindi niya nahalata na hindi naman pangkasambahay ang ganda nito. Napailing siya at kaagad na pinatay ang tablet. Masama to. Bulong niya sa sarili. Tumayo si Hunter at namaywang. Sandali niya pang ipinikit ang kanyang mata matapos ay dumungaw sa kanyang bintana kung saan natatanaw niya ang malawak na highway maging ang unahan ng kanyang building. Ngunit ang lugar din na iyon ang naging dahilan para magsalubong ang kilay ni Hunter matapos makita si Claire sa ibaba na may kausap na lalaki. May kung anong namuo sa tiyan niya. Tinitiyak niya sa sarili niya na hindi siya hangal para magkagusto sa babaeng kakakilala niya lamang. Ang hindi niya matiyak ay kung anong init na nararamdaman niya. Gusto niyang magwala sa inis, lalo na nang magtawanan pa ang mga ito. Naiinis niyang dinala ang kanyang laptop at lumabas sa opisina. Samantala pagbalik ni Claire sa penthouse, ay nawala ang pagkakangiti niya nang makita doon si Hunter. Sir Hunter, ano pong ginagawa niyo dito? Penthouse ko to, di ba? Wala na ba akong karapatan na pumunta dito? Nasaan ang kape na pinatitimpla ko? Kailan po kayo nagutos? Nauutal na ani Claire kasabay ng pagkataranta na pumunta sa kusina para gawan ng kape ang boss niya. Pagbalik niya, kaagad niyang ibinaba sa harap ni Hunter ang kape. Hindi pa din siya tiningnan ni Hunter. Ang tagal ng kape ko. Kala ko ba nakatunganga ka lang sa kusina? Paano kita i-hire kung sa simpleng utos ko lang hindi ka makasunod? Pasensya na po sir, may dumating lang pong package para sa inyo. Kinausap ko lang po saglit yung rider. Napangiti ng kaunti si Hunter dahil hindi nagsinungaling si Claire. Ibinaba niyang screen ng laptop at tiningnan ng diretso si Claire. Kinausap o nakipag-flirt? Kailangan ba talagang tumawa ng ganun kalakas para lang sa isang delivery? Abala yan sa trabaho mo. Nagulat si Claire. Ay, hindi po sir. Tinanong lang po kung saan yung kabilang kanto. Mabait lang po talaga yung tao. Naningkit ang mata ni Hunter. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit kay Claire. Sinasabi mo ba na ako lang ang hindi? Sir, wala po kong sinabing ganyan. Ito ang tandaan mo. Lahat ng lalaking lumalapit sa isang babae ay mabait. Simula bukas, si Mang Boyet na ang kukuha ng lahat ng delivery. Patungkol ni Hunter sa gwardiya. Ayokong makita kang nakikipagnisngisan sa labas. Maliwanag? Oo po sir, pasensya na po. Paglabas niya dala ang kape, padabog niyang sinara ang pinto. Hindi niya maamin sa sarili na ang totoo niyang kinagagalit ay ang katotohanang hindi siya ang dahilan ng mga ngiting iyon ni Claire. Hindi ako galit. Tama, hindi ako galit. Nakangiting ani Hunter. Pilit niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili dahil hindi naman talaga siya madaling mahulog. Akmang magsasalita pa siya nang mapagtanto niya na kanina pa pala siya pinapanood ng kanyang sekretarya na nasa loob ng kanyang opisina. Sir, may problema po ba kayo? Bakit parang kakaiba po ang kinikilos ninyo? Ako? Hindi Normal ang kilos ko, no? Ano bang kailangan mo sa akin? Nandyan na po ang mga maghahakot na mga gamit nyo pabalik sa mansyon. Ngayon po ang balik nyo, hindi ba? Ngayon ba? Maang-maanga ni Hunter. Opo. Nakangiti pang sagot ng kanyang sekretary. Hindi ba pwedeng sa isang linggo na lang? Pakiramdam ko kasi hindi pa ako ready. Alam mo naman na mahigpit ang daddy at tatanungin na naman ako nun tungkol sa pag-aasawa ko. Pero wala naman pong masama kung sasabihin niyong wala kayong balak. Basta i-move mo. Matapos ng working hours ay sandali siyang nanatili sa opisina para makapag-isip. Sumandal siya sa kanyang swivel chair tsaka ipinikit ang mata. Ngunit mukha ni Claire ang nakita niya kaya taranta siyang napadilat.
Ano bang mayroon sa babaeng yun? Naiinis na Anya sa sarili. Ngunit kasabay din noon ang pagring ng phone niya at mula ang tawag kay Claire. Yes, ano yun? May kailangan ka ba? Tinatamad akong umuwi. Okay lang ba kung dito na ako matulog? Kung yun ang gusto mo. Ani Hunter, tsaka pinatay ang linya. Naipit ni Hunter ang kanyang labi. Ang kalituhan sa kanyang nararamdaman ay kakaiba. Mula nang makita niya noong unang araw si Claire, ay naroon na ang paghanga sa gandang taglay nito. Ngunit para sa kanya ay tila hindi sapat ang rason na yun upang mabighani dito ng husto. Sa tuwing dumadaan si Claire sa malapit sa kanya, para siyang nahihibang. Malinaw na hindi ang ganda ni Claire ang unang tumatama sa kanya, kundi ang halimuyak nito. Isang amoy na napakalinis at napaka-inosente, nakabaliktaran ng magulo at maduming mundo ng korporasyon na ginagalawan niya. Pinalipas niya Hunter ang ilang oras hanggang sa mag-alas 10 ng gabi. Doon ay nasisiguro niya ng tulog si Claire dahil sa pagod. Dahan-dahan niyang hinakbang ang kanyang mga binti paakyat sa penthouse. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, ngunit si Claire kaagad ang nakita niya dala ang makapal na libro na kasalukuyan itong inilalagay sa shelf. Napatigil sa paglalakad si Hunter at nakatitig lamang sa likod ni Claire. Sakto nang lumingon ito sa kanya. Hindi mahugot ni Hunter ang sasabihin niya, kaya naman sandali siyang tumikhim. Gabi na, Claire. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Akala ko ba'y dito ka matutulog? Opo, tatapusin ko lang po to, sir, para maayos na po ang library ninyo bukas ng umaga. Sa paglapit ni Claire para ibalik ang isang libro sa katabing mesa ni Hunter, muling nangyari ang kinatatakutan ni Hunter. Napapikit siya ng bahagya. May kung anong bugso ng damdamin ang nagtutulak sa kanya na hawakan ng kamay nito o amuyin ng buhok nito, pero pinipigilan niya ang sarili. Hayaan mo na yan. Ako nang bahala dyan. Kaagad na nag-iwas si Hunter ng tingin, sa halip ay pumunta ito sa kanyang mesa. Wala nang tao sa building, kaya dito ko na itutuloy ang trabaho ko. Ani Hunter, ngunit kahit anong focus ang gawin niya, nauuwi lang ang lahat sa pag-iisip niya kay Claire. Una niya itong nakita nang minsan niyang i-check ang mga list ng applicant sa mga pinasa ng kanyang manager. Mula nang makita niyang resume nito, talaga namang napukaw ni Claire ang kanyang atensyon. Siya din ang punot dulo kung bakit sa halip na sa accounting ito mapunta, ay napunta bilang kasambahay niya. Ayaw niyang makita ang ganitong side niya ng ibang empleyado. Hating gabi na noon sa penthouse. Ang tanging liwanag lamang mula sa mga ilaw sa labas ang tumatago sa glass wall. Patay ang mga pangunahing ilaw, tanging ang lampshade lamang sa gilid ng sala ang nakabukas. Naglalakad noon si Claire patungo sa kusina para magtimpla ng gatas dahil hindi din siya makatulog. Lingid sa kaalaman niya, nasa dilim lang si Hunter, nakaupo sa sofa at pinapanood siya. Habang dumadaan si Claire sa harap niya, ang simoy ng hangin na dala ng kanyang paglakad, humampas sa mukha ni Hunter. Yun na naman ang natural na amoy ni Claire. Napakapit si Hunter sa braso ng sofa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, gustong tumayo, lumapit at ibaon ang muka sa leeg ng dalaga upang mas malapit niyang malasap si Claire. Claire? Malamig at baritono ang boses sa dilim. Kamuntikan nang mapatalon si Claire sa gulat, napahawak pa sa kanyang dibdib. Sir, pasensya na po. Akala ko po tulog na kayo. Magtitimpla lang po sana ako ng... Napaatras si Claire nang tumayo ng dahan-dahan si Hunter nang hindi inaalis ang tingin sa dalaga. Huwag kang gumalaw. Huminto nga si Claire. Naramdaman niya ang presensya ni Hunter na papalapit. Huminto ang lalaki na may 1 pulgada na lamang ang kanilang pagitan. Hindi niya hinawakan ng dalaga, pero sapat ng lapit para marinig ni Claire ang mabigat na paghinga ng kanyang amo. Nababaliw na ako. Bulong na ni Hunter, parang nagpipigil ng galit sa sarili. Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Nagsimulang manginig ang boses ni Claire. Sir, hindi ko po kayo maintindihan. Napasinghap si Claire nang dalhin ni Hunter ang kanyang kamay malapit sa buhok ni Claire. Pero huminto siya sa ere. Kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga daliri. Isang laban sa pagitan ng kanyang puso na gustong sumunggab at ng kanyang dangal na nagsasabing malito. Umiwas ng tingin si Hunter at lumayo ng bahagya. Umalis ka na.
bumalik ka na sa kwarto mo bago ko pa magawa ang bagay na pagsisisihan nating dalawa. Anya tsaka tumalikod. Mabilis na tumakbo si Claire pabalik sa kanyang silid. Naiwang mag-isa si Hunter, hinihingal at pilit na iwinawak si ang halimuyak na tila nakakabit na sa kanyang bawat hininga. Hawak ni Claire ang kanyang dibdib nang bumuhos ang malakas na ulan sa labas ng penthouse. Napatingala si Claire nang mamatay ang ilaw sa buong building. Nagkaroon ng panandaliang power outage o pagkapundi ng ilaw sa pasilyo. Kahit na kinakabahan si Claire, hindi niya pa din nakalimutan kung anong posisyon niya sa bahay. Kaya naman, nagmadali siyang magtatakbo palabas para kumuha ng kandila. Ngunit sa gitna ng dilim, nabunggo niya ang matigas na dibdib ni Hunter. Sa gitna ng kadiliman, mas tumatalas ang pang-amoy ni Hunter. Ang halimuyak ni Claire ay tila lalong naging matamis dahil sa lamig ng ulan at sa init ng kanilang mga katawan na nagkadikit. Sa halip na lumayo, sa pagkakataong to, hinawakan ni Hunter ang magkabilang balikat ni Claire. Ramdam ni Claire ang init ng mga palad ng kanyang amo na tumatago sa manipis niyang uniforme. Sabi ko sa'yo, lumayo ka sa akin, di ba? Bakit nandito ka? Tila nagkabuhol-buhol na ang hininga ni Claire. Naging dahilan ng paghingal niya dahil sa kaba. Sir, nabunggo ko lang po kayo. Bitiwan niyo po ko. I can't. Hindi ko na yata kaya. Binitiwan ni Hunter ang balikat ni Claire at mabilis na idinikit ang kanyang muka sa kurba ng leeg at balikat ng dalaga. Huminga siya ng malalim, para siyang nalunod. Tila 1 taon, ngayon lang muling nakahinga ng sariwang hangin pagkatapos malunod. Hindi na nakasagot si Claire dahil naramdaman niya ang malambot ngunit mapang-angking halik ni Hunter sa kanyang leeg. Ang bawat haplos ni Hunter nagsasabing hindi na siya ang boss. Siya ay isang lalaking gutom sa babaeng matagal niyang pinagmasdan mula sa malayo. Huminto sandali si Hunter. Magkalapit ang kanilang mga labi. Ayoko munang maging amo mo ngayong gabi. Gusto kong malaman mo kung gaano kita gustong angkinin. Sa ilalim ng madilim na penthouse, tuluyan nang naglaho ang batas at pagpipigil ni Hunter. Ang tanging naiwan ay ang mabilis na pagtibok ng kanilang puso at ang bango ni Claire na tila naging lason at lunas para kay Hunter. Ang lahat ng limitasyon, tuluyan ng naglaho. Dinala ni Hunter si Claire sa loob ng kanyang master's bedroom. Isang silid na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngunit ngayon ay magiging saksi ng kanyang pagsuko. Pinihit ni Hunter ang electric lock ng kanyang pinto. Sa loob, tanging ang asul na liwanag mula sa mga gusali sa labas ang nagbibigay ng anino sa kanilang mga katawan. Binuhat niya si Claire ng dahan-dahan at inuupo sa gilid ng kanyang malaking kama. Ang bawat kilos niya ay may halong pag-iingat na parang isang mamahaling kristal ang dalaga na ayaw niyang mabasag. Lumuhod si Hunter sa harap ni Claire habang ang mga kamay niya nakahawak sa dalaga. Tumingala siya at sa unang pagkakataon nakita ni Claire ang kahinaan sa mata ng kanyang istriktong amo. Nanginginig ka. Takot ka ba sa akin? Bahagyang tumango si Claire. Hindi niya alam ang mangyayari, ngunit tila hibang ang kanyang isip na sumusunod lamang sa nais ng gwapong nilalang na nasa harap niya. Hindi ko po alam, sir. Hindi ko po alam kung tama pa ba to. Baka bukas itaboy niyo na ako. Hinawakan ni Hunter ang mukha ni Claire at iniharap sa kanya. Hindi kita itataboy. Kung alam mo lang kung gaano ko gustong sirain ang pader na namamagitan sa atin tuwing nandito tayo. Ngayong gabi, wala akong pakialam sa sasabihin ng mundo. Inilapit ni Hunter ang kanyang mukha sa buhok ni Claire. Nilalanghap ang bawat hibla nito ng pikitang mata. Ang kanyang mga kamay dahan-dahang gumapang sa likuran ni Claire. Hinahawi ang buhok nito para mas lalong malasahan ang halimuyak ng balat nito. Sinasabi ng isip ko na malito, pero ang katawan ko, ang puso ko, sumusuko na sila sa'yo. Hayaan mo kung mahalin ka, kahit sa gabing ito lamang. Hindi na sumagot si Claire. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Hunter. Isang senyas ng pagtanggap. Doon sa itaas ng penthouse na malayo sa mapanghusgang mata ng lipunan, binitiwan ni Hunter ang huling hibla ng kanyang kontrol. 1 linggo matapos ang gabi sa penthouse, 7:00 ng umaga sa dining room.
Ang sikat ng araw tumatagos sa malalaking bintana. Ngunit para kay Claire, ang liwanag na ito ay tila isang spotlight na humuhusga sa kanya. Ang amoy ng sariwang kape at sinangag humahalos sa natural na simoy ng hangin na nagmumula sa bukas na bintana. Nakaupo sa kabisera ang tatay ni Hunter, si Don Roberto, habang nagbabasa ng Financial Times. Sa tapat niya ay ang kanyang asawa na si Doña Aurora. Pumasok si Hunter, bagong ligo, amoy mamahaling sabon at suot ang kanyang formal na office attire. Nagtataka siya nang makita ang kanyang mga magulang. "Kanina pa kayo?" "Oo." Matigas ang tinig ng ina ni Hunter. Ang tinig nito sumasalamin kung gaano katapang. Naupo si Hunter bago pasadahan ng tingin si Claire na palapit sa kanila. Inilalapag ng dalaga ang platito ng prutas sa harap nila. At sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang magdikit ang mga daliri ng dalawa. Ramdam ni Claire ang kuryente at ang pamilyar na init mula sa mga namagitan sa kanila, kumakailan lamang, pero mabilis siyang umiwas. "Anak, bakit parang pumapayat ka? Hindi ka ba naaasikaso ng maayos dito?" "Hindi ma'am, okay ako. Medyo madami lang akong isipin sa ngayon. Kung nandito po kayo para kausapin na bumalik sa bahay. I'm sorry ma'am. Sa dami ng projects ng company, hassle pa." Nagbuntong hininga ang ina ni Hunter. "Ganun ba? O sige, sisilipin ko na lang mamaya ang kwarto mo. Papalitan ko ang mga gamit na medyo luma na." Tumango si Hunter. Alam ni Claire kung ano mga gagawin. Huwag niyo siyang masyadong utusan. "Aba, hindi ko alam na may pakailam ka na pala sa mga empleyado mo." "Dati pa naman po, Mami." Pagtayo ni Hunter, binigyan niya ng lihim ng ngiti si Claire. Habang papaalis si Hunter patungo sa trabaho, dumaan siya sa likuran ni Claire. Sa isang mabilis at palihim na galaw, bahagya niyang kiniliti ang tagiliran ni Claire. Hindi man siya makapagpaalam dito ng maayos. At least, nahawakan man lang niya ito ng kahit saglit lamang. Naipit naman ni Claire ang kanyang labi para pigilan ang pagbungisngis. "Nga pala, bakit kailangan niyo pang palitan ng mga gamit ko sa kwarto? Okay ako, ma'am. Hindi ko naman kailangan ng mga mamahaling gamit." Ani Hunter, bago tuluyang isara ang pinto. "Ihahanda ko yun hindi dahil sa'yo. Dadating si Isabela mamaya, kaya maaga kang umuwi." Anang ina ni Hunter. Doon ay kapwa nagbago ang reaksyon ng mukha ni Claire at Hunter. Ngunit kailangan ng isara ni Hunter ang pinto, kaya't hindi niya na nagawang ipaliwanag ang lahat kay Claire. Ang pagdadalamhati sa puso ni Claire ay ganoon na lamang. Nasa guest room siya at panay ang paggalit sa sarili. Kung gaano siya kahangal, wala siyang alam kay Hunter, maliban sa mayaman ito at tanyagang pangalan. Paano mo nagawang ibigay ang iyong sarili sa lalaking may nobya na? Parang maiiyak na anya, ngunit ang pag-e-emote niya kaagad na naputol nang katukin siya ng ina ni Hunter. "Ipaghiwa mo ko ng mga sangkap, Claire, hindi yung nagkukulong ka dyan." Kaagad na tiniyo ni Claire ang kanyang mata tsaka malawak ng ngiti na lumabas para sundin ang ginang. Isang espesyal na dinner ang hinanda ng ina ni Hunter. Nakabukas ang pinakamahal na alak at ang mesa puno ng mga pagkaing pang high society. Naroon si Isabela, ang anak ng isang bilyonaryo. Maganda, edukada at kitang-kita ang pag-aari kay Hunter. Si Claire ang nakatalagang magsilbi dahil siya lang naman ang nandun. Nakasuot siya ng kanyang malinis na uniforme, pero sa loob-loob niya parang sinasaksak ang puso niya sa bawat tawa ni Isabela habang nakahawak ito sa braso ni Hunter. Ang kamao ni Hunter palihim na nakaikom. Hindi siya nakahanda para sa ganitong senaryo. Puno ng pag-aalala si Hunter sa kung ano ang nararamdaman ni Claire sa kanya. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat dito, ngunit wala siya sa tamang tiyempo. Nag-aalala siya sa pananahimik ni Claire. Nagsasalin si Claire ng wine sa baso ni Isabela nang biglang lumingon ng dalaga kay Hunter at hinalikan ito sa pisngi ng matagal. Sinadya iyon ni Isabela dahil hindi niya makuha ang atensyon ni Hunter na nakapako lang sa tagasilbi na si Claire. "Love, I miss you so much. Sabi ni tita, we should start planning the wedding next month. What do you think?" Mapanukso ang tinig nito na halatang may ibang nais palabasin. Nabitiwan ni Claire ang hawak na napkin.
Bahagyang nanginig ang kanyang kamay at ilang patak ng wine ang tumalsik sa mamahaling dress ni Isabela. Napatayo si Isabela at malakas na sumigaw. Oh my God! Look what you did! Napaka-clumsy mo naman. Hunter, bakit ba kayo nag-e-employ ng ganitong klaseng katulong? She's ruining our night. Tumingin si Hunter kay Claire. Nakita niya ang pamumuunang luha sa mga mata ng dalaga. Pero nakita niya rin ang selos at sakit. Ngunit bilang amo, kailangan niyang rumisponde nang hindi nahahalata ng kanyang mga magulang. Ngunit naunahan siya ng kanyang ina. Claire, humingi ka ng paumanhin kay Isabela ngayon din. At pagkatapos, lumayas ka na muna sa harap namin. Pasensya na po, Ma'am Isabela. Dahan-dahang lumapit si Hunter, ngunit hindi para damayan si Isabela, kundi para pagmasdan si Claire. Tinitignan niya si Claire, ang kanilang mga mata nag-uusap sa paraang sila lang ang nakakaintindi. Hayaan mo na siya, Isabela. Si Claire ay matagal na rito. Alam niya kung anong bagay sa akin at kung ano ang hindi. Mariin ang boses ni Annie Hunter, tsaka lumingon kay Claire. Sa ilalim ng mesa ay dahan-dahang hinahaplos ng sapatos ni Hunter ang mga paa ni Claire. Isang palihim na pag-alo na nagsasabing, "Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang mahal ko." Whatever, just get her out of my sight. Hunter, order her to leave. Claire, pumunta ka sa kwarto ko. Doon ka maghintay. I'll deal with your mistake later tonight. Alam ni Claire ang ibig sabihin ng deal with your mistake. Alam niyang pagkatapos ng dinner na ito, sa loob ng saradong pinto ni Hunter, magtutuo sila, hindi lang bilang amo at katulong, kundi bilang magkasintahang puno ng pagnanasa at selos. Higit pa sa magkasintahan ng kanilang turingan. Halos mag-asawa na nga, dahil dalawa lang sila sa iisang bubong at araw-araw na magkasama. Gabi-gabi may namamagitan, ngunit dahil sa pangyayaring ito ay tila mas matindi ang kahantungan ng dalawa mamaya. Sa loob ng silid ni Hunter, ang hangin ay mabigat, dulot ng selos na nararamdaman ni Claire. Pagkasara pa lang ng pinto, hindi na nakapaghintay si Claire. Ang sakit na naramdaman niya kanina sa hapagkainan ay bumuhos. Nasalo niya ang kanyang mukha at napaupo. Bakit ba kasi ako nandito? Trabaho ang pinunta ko at hindi para makiapid sa lalaking hindi naman sa akin. Umiiyak na Anya. Maya-maya pa, pumasok si Hunter at agad siyang sinalubong ni Claire. Tapos na ang pag-iyak niya. Hindi na ito ang masunuring kasambahay noon. Galit ang kanyang mga mata at ang kanyang dibdib mabilis na tumataas baba sa hininga. Claire? Maamong tawag ni Hunter sa kanya, ngunit matalas na tingin ang kanyang isinukli. Umamin ka sa akin. Bakit kailangang sa harap ko pa, Hunter? Wedding next month? Love? Ano ang mga bagay na yun? Bakit hinayaan mong halikan kanya sa harap ko? Habang ako, kailangan magsilbi sa inyo na parang walang nararamdaman. Humakbang papalapit si Hunter at sinubukang hawakan ng mukha ni Claire. Claire, alam mong plano lang yun ng mga magulang ko. Wala akong pakialam kay Isabela. Ngunit mabilis na hinawi ni Claire ang kamay niya. Ako, paano naman ako? Ako ang nasasaktan. Ako ang clumsy na katulong sa paningin niya. At ikaw, nakaupo ka lang doon habang pinapahiya niya ako. Kung mahal mo talaga ako, bakit kailangan magtago tayo ng ganito? Biglang hinapit ni Hunter si Claire sa bewang. Inilapit ang katawan nito sa kanya hanggang sa wala ng espasyong matira. Muling nalanghap ni Hunter ang natural na amoy ni Claire na humahalo sa amoy ng alak at mamahaling pabango ni Hunter. Nagsiselos ka ba? Sa bawat segundong hinahawakan niya ako, ikaw ang iniisip ko. Sa bawat tawa niya, ang boses mo ang hinahanap ko. Akala mo ba madali sa akin na makitang inuutusan ka nila? Bitiwan mo ko, Hunter. Hindi mo ko madadala sa ganyan mo. Magiging mag-asawa na kayo ni Isabela. Yun naman ang gusto ng pamilya mo. Hindi na pinatapos ni Hunter ang sasabihin ni Claire. Sinakop niya ang mga labi ng dalaga ng isang mapangangking halik. Isang halik na puno ng paghingi ng tawad at pagpapatunay na sa kanya lang ang puso nito. Napakapit si Claire sa balikat ni Hunter. Ang galit, unti-unting napapalitan ng matinding pangungulila. Huminto sandali si Hunter habang magkadikit ang kanilang mga noo. Hindi ko siya pakakasalan. Ikaw lang ang babaeng papasok sa buhay ko, Claire. Kahit kailangan pang sunugin ko ang penthouse na to, gagawin ko para lang makasama ka ng malaya.
Habang nasa gitna sila ng mainit na haplos ng sandali, nakarinig sila ng mga hakbang sa labas ng pinto. Ang boses ni Isabela ay papalapit. "Hunter, are you in there? Kanina ka pa dyan pinaparusahan ng katulong mo. Let's go back to the party." Mabilis ang tibok ng puso ni Claire. Sa isang iglap, kailangan maglaho ng pagiging girlfriend niya at bumalik bilang kasambahay. Agad na kumalas si Claire sa yakap ni Hunter. Mabilis niyang ginulo ang sariling buhok at pinunasan ng labi. Gamit ang kanyang mga daliri, bahagya niyang kinuskos ang kanyang mga mata hanggang sa mamula ang mga ito na parang galing sa matinding pag-iyak. Si Hunter naman, mabilis na tumalikod, inayos ang kanyang necktie at humarap sa salamin para magmukhang galit at istrikto. Nang hindi na makatiis si Isabela, kumakatok na ito na medyo naiirita. "Hunter? Why is it taking so long? Is she crying or what?" Pinihit ni Hunter ang lock at binuksan ng bahagya ang pinto. Lumabas si Claire na nakayuko, humihikbi at hawak ang kanyang apron na tila nanginginig sa takot. Hindi siya tumingin kay Isabela. Dumiretso siya sa hallway patungo sa servant's quarter. "I already told her. Kung uulit pa siya, hindi lang sermon ang aabutin niya. She's dismissed for the night." Napangiti si Isabela ng mapang-api habang tinitingnan ng papalayong si Claire. "Good, she deserved it. You were too harsh, love, but I like it. At least she know her place now." Pumasok si Isabela sa kwarto ni Hunter at naupo sa kama. Pero bigla siyang napatigil, inamoy niya ang hangin, may pagtataka sa kanya. "Wait, why does it smell so much like her? Parang mas matapang ang amoy kaysa kanina sa dining room. Did she clean your bed with her perfume?" Ani Isabela. Nanigas si Hunter sa kinatatayuan niya. Ang amoy ni Claire ay naiwan sa kanyang unan at sa mismong suot niyang polo dahil sa higpit ng yakap nila kanina. At bukod doon, dito din natutulog si Claire sa tabi niya. "Just never mind. Let's go back to the living room, Isabela. I need a drink." Tumayo si Isabela at lumapit kay Hunter. Hinawakan ng dibdib nito. "You smell like it, her. Very floral, Hunter." Tinitigan ni Isabela ang leeg ni Hunter at nakakita siya ng isang maliit na bahid ng lipstick, isang kulay na hindi sa kanya, kundi ang natural na kulay ng labi ni Claire na nakadikit sa kanya noong sila'y naghalikan. Kinabukasan, nagpanggap si Isabela na umalis siya ng bansa para sa isang business trip, ngunit bago siya lumabas ng penthouse, palihim siyang nag-iwan ng isang maliit na hidden camera na nakatago sa loob ng isang mamahaling florera, sa tapat mismo ng pintuan ng silid ni Hunter. Naging tahimik ang buong penthouse. Hanggang sa kinagabihan, kampante si Hunter na wala na si Isabela. Ayaw niya pa talagang gumawa ng hakbang dahil ayaw niyang mabigla ang kanyang mga magulang. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid at nagtungo sa quarters ni Claire. Hindi niya alam, sa isang madilim na suite sa kabilang hotel, nakatitig si Isabela sa kanyang tablet. Kita niya ang bawat galaw ni Hunter sa screen. Kumatok si Hunter. Pagbukas ni Claire, agad siyang hinila ni Hunter sa loob papasok. Sa kamera, kitang-kita ang pananabik sa kanilang mga muka, ang mga yakap na hindi mapigilan, at ang mga halik na puno ng lihim na ugnayan. "Hunter, paano kung bumalik si Isabela? Pakiramdam ko, nakukonsensya ako." "Huwag mo siyang alalahanin. Siguro kapag nasa tamang tiyempo na, sasabihin ko na kina mami at daddy ang totoo. Pero natatakot ako. Baka isang araw, magising tayo na wala na ang lahat." Tinitigan ni Hunter si Claire, tsaka iginiya ang mukha nito paangat. "Kahit mawala ang lahat, huwag lang ikaw. Kaya huwag ka nang mag-alala, okay?" Niyakap ni Hunter si Claire at hinalikan sa sintido. Habang pinapanood ni Isabela ang eksena, nanginginig ang kanyang kamay sa galit. Hindi lang sa selos ang nararamdaman niya, kundi ang insulto na mas pinili ni Hunter ang isang katulong kaysa sa kanya. Nasalupa ni Isabela ang bibig niya gamit ang sariling kamay habang dahan-dahang tumutulo ang luha. Noon pa man, gustong-gusto na talaga nito si Hunter at sanay siya sa buhay na puno ng karangyaan. Sanay siyang makuha ang lahat ng gusto niya at si Hunter ang pinakagusto niya sa lahat ng yon. Kinabukasan, habang nasa opisina si Hunter, palihim na bumalik si Isabela sa penthouse. Pinuntahan niya si Claire sa kusina habang naghahanda ito ng pananghalian.
Inilapag ni Isabela ang kanyang tablet sa counter. Doon, nakaloop ang video ni na Hunter at Claire kagabi. Ang mainit nilang pagyayakapan at paghahalikan sa loob ng servant's quarter. Napakagandang palabas, hindi ba Claire? Nakangiti ito ng makahulugan. Akala ko naman, estupida ka lang. Mukhang eksperto ka rin pala sa pangaakit ng amo mo. Nabitiwan ni Claire ang kutsilyong hawak. Natulala siya at halos hindi makahinga. Ang bango ng niluluto niyang pagkain ay tila naglaho, napalitan ng amoy ng takot. Miss Isabela, pakiusap. Huwag niyo pong ipagkalat ang bagay na yan. Humakbang si Isabela. Lumapit at hinawakan ng baba ni Claire. Sige, hindi ko ipapakita. Sa isang kondisyon. Gusto kong ikaw mismo ang magtaboy kay Hunter. Gusto kong sabihin mo sa kanya na ginamit mo lang siya para sa pera. Na hindi mo siya mahal. Na bored ka lang. Hindi ko magagawa yun. Mahal ko si Hunter. Diniinan ni Isabela ang pagkakahawak sa baba ni Claire. Kung hindi mo gagawin, ipapadala ko ang video na to sa tatay niya ngayon din. Alam mo kung gaano kalupit si Don Roberto. Hindi lang ikaw ang palalayasin. Sisiguraduhin niyang mabubulok ka sa kulungan o mawawala ka na lang na parang bula. At si Hunter, itatakwil siya at mawawala ng lahat. Tumingin si Isabela sa kanyang relo. Mayroon ka na lang hanggang mamayang gabi. Kapag dumating si Hunter, gusto kong marinig na tinatapos mo na ang lahat. Kung hindi, isang pindot ko lang, sira ang buhay ninyo. Hindi na kailangan. Bakit mo pa papaabuti ng mamayang gabi? Napatingin sila kay Hunter. Sa harap ito ng pinto habang nakasara ang dalawang kamao. Halata na galit sa malalaking hakbang nito palapit sa dalawa. Ang kamay ni Isabela tinapik ni Hunter at itinago si Claire sa kanyang likod. Sa tagpong yon, tila mas napahiya pa si Isabela. Kahit isend mo pa, tingin mo ba matatakot ako? Paano mo nagawang ipagpalit ako sa ganyang klase ng babae? Malakas na sigaw ni Isabela. Sabi mo na ang sagot. Nagawa ko na kaya hindi ko na kailangan pang sagutin. Umalis ka na! Alis! Kailangan ng pamilya mo ang stock ng dad ko. Tandaan mo yan. Tandaan mo din na si daddy lang ang may kailangan at hindi ako. Kung gusto mo siya ang gustuhin mo. Umalis ka dahil ayoko makita ka. Ano ang ibig nitong sabihin? Anang ina ni Hunter. Lahat sila ay napalinga dito. Tita, pinagtataksilan ako ng magaling niyong anak at ng babaeng yan. Ano ang ibig niyang sabihin? Hunter anak, ipaliwanag mo sa akin. Anang ina ni Hunter. Nag-iwas ng tingin si Hunter. Ito talagang pinaka-inaayawan niya. Ang nagpapaliwanag sa kung kani-kanino. Ngunit kailangan niya itong gawin alang-alang kay Claire. Pumasok ka muna sa kwarto mo. Ako nang bahala dito. Ani Hunter na kaagad namang tinanguan ni Claire. Bakit mo siya papaalisin? Siya ang punot dulo dito. Malakas na bulyaw ni Isabela. Shut up, Isabel. Walang kasalanan si Claire dito. At kung meron mang dapat na sisihin, ay ako lang yun. Ani Hunter, tsaka tumingin sa ina. Tama ang lahat ng sinabi ni Isabela. Totoong pinagtataksilan ko siya. Dahil una pa lang naman, hindi tumibok ang puso ko para sa kanya. Malaya kayong magalit sa akin o itakwil niyo ko. Dahil sa pagsuway ko sa gusto ninyo. Ngunit wag niyo sanang ipilit ang bagay na hindi ko naman ikakasiya. Si Claire na isang kasambahay. Si Claire na hindi mayaman at si Claire na hindi kasing itaas ng tulad ni Isabela ang nagugustuhan ko, Mami. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman ng ina ni Hunter hanggang sa mapaupo ito. Tita, nag-aalalang ani Isabela tsaka akmang lalapitan ito ng dalaga ngunit mabilis niyang pinigil si Isabela. Iha, lumabas ka muna. Kakausapin ko muna ang anak ko. Anang ginang, napakurap si Isabela at napaatras. Hindi ganito ang inaasahan niya mula sa ina ni Hunter dahil batid niyang boto ito para sa kanya. Hindi ko hinihiling na maintindihan niyo ko. Okay lang sa akin kung aalisan niyo ko ng mana o karapatan sa kumpanya. Ani Hunter nang sila na lamang mag-ina ang naroon. May sira ka na talaga. Sa tingin mo magagawa ko yon? Buong akala namin ng daddy mo. Gustong gusto mo si Isabela. Kaya nga kahit kami suportado ang gusto mo. Hindi ko akalain na si Claire ang bibihag sa puso mo. Nasalo ng ginang ang kanyang noo. Diyos ko, napagsalitaan ko pa naman siya ng hindi maganda. Ano po bang iniisip ninyo? Hunter, kaisa-isa kitang anak. Ang lahat ng paghihirap namin ng dad mo.
Ang lahat ng pundasyon ng kumpanyang to ay para sa'yo. Ngayon ay itatapon mo lang lahat? Kung anong maging desisyon mo, susuportahan ka namin ng daddy mo. Tumayo ang ina ni Hunter. Saan po ang punta ninyo? Nag-aalalang ani Hunter nang makitang humakbang ang mami niya papunta sa kwarto ni Claire. Hindi ito kumibo, ngunit sa ngayon nais niyang magtiwala sa kanyang mami. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang ina ni Hunter sa kwarto ni Claire. Baka sa mukha nito ang pagod, dulot ng nakakagulat na katotohanan mula sa sariling anak, pero kalmado pa din ang kanyang mga mata. Agad na tumayo si Claire, balisa at hindi makatingin ng diretso. Claire, huwag kang matakot iha, maupo ka. Naupo sila sa gilid ng kama ni Claire. Sandaling katahimikan bago huminga ng malalim ang matanda. Hindi ko itatago sa'yo. Masakit para sa amin ang nangyari. Pinangarap namin si Isabela para kay Hunter dahil sa pangalan na tiyaman. Pero kanina, habang tinitignan ko ang anak ko, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Takot na mawala ka. Doon ko na-realize na kahit anong ginto ang ibigay namin sa kanya, kung hindi ikaw ang kasama niya, magiging salat pa rin siya sa pagmamahal. Hinawakan ng Donya ang mga kamay ni Claire. Wala akong hihingin sa iyong yaman. Wala akong pakailam kung saan ka galing hirap o ano. Ang tanging hiling ko lang, mahalin mo ang anak ko ng wagas. Alagaan mo siya sa paraang hindi kayang gawin ng pera. Huwag mo siyang iiwan kahit anong unos ng iba to sa inyo. Kaya mo bang ipangako iyon sa akin? Tumulo ang luha ni Claire. Hindi makapaniwala sa narinig. Opo, madam. Higit pa sa buhay ko. Mamahalin ko po si Hunter. Maraming salamat po sa pagkakataong to. Sa loob ng maliit na silid, unti-unting napawi ang tensyon. Dahan-dahang inilahad ng Donya ang kanyang mga bisig at niyakap ng mahigpit si Claire. Isang yakap na hindi para sa isang utusan, kundi para sa isang anak. Mula sa sandaling to, Claire, hindi ka na iba sa amin. Burahin mo na ang takot sa puso mo. Dahil may pamilya ka nang magtatanggol sa'yo. Hindi ka lang basta kasintahan ni Hunter. Ikaw ang babaeng bubuo sa kanya. Damang-dama ni Claire ang init at katapatan ng biyenan, isang pagtanggap na akala niya panaginip lang mangyayari. Maraming salamat po. Pangako po, hindi ko bibiguin ang tiwalang ibinigay niyo sa akin. Sa pagkakataong to, ang pagmamataas ng mga magulang ni Hunter tuluyan ng sumuko. Napagtanto ni na Don Roberto at Doña Aurora na mas mahalaga ang kanilang uniko iho kaysa sa anumang reputasyon o yaman. Isang maaliwalas na hapon sa garden terrace ng penthouse. Puno ang paligid ng mga puting bulaklak at sa gitna may isang mesa na tea-set. Ngunit sa halip na ang katulong ang nag-aayos, si Claire ang dahan-dahang naglalagay ng mga gamit. Lumabas si Doña Aurora mula sa loob, suot ang kanyang eleganting silk robe. Huminto siya at pinanood si Claire. Dati ang tingin niya rito, isang anino lang na naglilinis. Pero ngayon, nakikita niya ang kislap sa mga mata ng dalaga at ang singsing na ibinigay niya rito. Claire, iha, hayaan mong ako nang magsali ng tsaa para sa atin. Maupo ka muna sa tabi ko. Nag-aalinlangan pa si Claire, pero sumunod siya. Naupo siya sa tabi ng kanyang biyenan. Alam mo, nung unang nakita kita rito, ang tanging napansin ko ay ang sipag mo. Pero hindi ko nakita ang puso mo. Ngayong nakita ko kung paano mo tinitingnan si Hunter. Naalala ko ang sarili ko nung bata pa ako. Nung bago ko palang nakilala si Roberto. Napangiti ng bahagya si Claire. Talaga po, ma'am? Ay, mami pala. Pasensya na po, naninibago lang po ako. Hinawakan ng Donya ang kamay ni Claire. Huwag kang mag-alala. Magkasama natin itong pag-aaralan. Gusto kong ituro sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman para sa pagpapatakbo ng mga charity events natin. Pero higit sa lahat, gusto kong malaman kung ano ang paborito mong kanta. Ano ang mga pangarap mo nung bata ka pa. Dito nagkwento si Claire tungkol sa kanyang simpleng buhay sa probinsya. Bago siya naging kasambahay na dapat ay accountancy naman talaga ang kanyang posisyon. Nakinig ng maigi si Doña Aurora matapos ay tumatawa sa mga simpleng kwento ni Claire. Lalo na sa binuong plano ni Hunter para lang siya'y makasama. Dahil tinanggap na si Claire bilang tunay na anak, isang marangyang shopping spree ang ipinahanda ni Doña Aurora para sa kanyang bagong manugang kinabukasan.
Ang kanilang destinasyon ay ang pinakasosyal na mall sa bansa upang ihanda si Claire para sa kanyang bagong buhay. Sa Greenbelt sa Makati dito dinala ni Doña Aurora si Claire upang ipamili ng mga kakailanganin. Pumasok sila sa Dior at Louis Vuitton para sa mga bagong labas na koleksyon. Sinukatan si Claire ng mga mamahaling damit sa Gucci at Prada. Binilahan siya ng kanyang biyenan ng mga alahas, simbolo ng kanyang pagiging bahagi na ng pamilya. Para sa mas eksklusibong vibe, dinala pa siya nito sa Rockwell. Dito sila bumili ng mga sapatos sa Salvatore Ferragamo at mga luxury handbags. Mga fashion trends ngayong taon para kay Claire upang maging handa na sa kanyang mga darating na gala. Pinili ni Doña Aurora ang mga istilitong uso ngayong taon. Bawat butik nasa VIP lounge sila. Doon ay dahan-dahang tinuturuan ni Doña Aurora si Claire kung paano maglakad at magdala ng sarili bilang isang asawa ng kanilang tagapagmana. Nakakapagod po ang araw na to, ani Claire habang sakay sila ng elevator. Tama ka, bukas ano naman kaya ang pagkakaabalahan natin? Nakakain na po ba kayo ng luto sa probinsya? Puros karne ng baka. Manok at baboy ang kinakain dito. Kung pagbibigyan niyo po ko, nais kong ipatikim sa inyo ang luto sa amin. O siya, bukas ang pagkakaabalahan natin. Anang ginang na masiglang ikinatango ni Claire. 6:00 ng umaga, ang sikat ng araw, dahan-dahang pumapasok sa malalaking bintana ng kusina. Wala na ang chef at iba pang katulong dahil pinagbakasyon sila ni Hunter para mabigyan ng oras ang dalawang babae sa kanyang buhay. Nakasuot si Doña Aurora ng isang apron na may bordang bulaklak, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 30 taon. Si Claire naman, suot ang kanyang bagong simpleng pangbahay na silk, ay naglalatag ng mga sangkap para sa lulutuin niya na naging paborito na ni Hunter, adobong puti at ginataang gulay. Natatawa ang biyana ni Claire habang hawak ang isang hiwa ng kalabasa. Claire, iha, sigurado ka bang ganito kalaki ang hiwa? Baka mapahiya ko kay Roberto at Hunter kapag matigas pa ito. Huwag po kayong mag-alala, Mami. Ang sikreto po sa pagluluto, hindi lang sa tamang sukat, kundi sa pagtitimpi. Hayaan niyo lang po siyang kumulo ng dahan-dahan, parang pagmamahal lang. Aba, humahalimuyak kang amoy. Nako, baka naman dumugin tayo ng mga tao. Biro ng ginang. Ganito po kami sa probinsya. Kapag nagluluto si nanay, buong barangay ang nakakaamoy. Ang bango po ng gata at bawang, nakakawala ng pagod. Yan po ang gusto kong ibalik dito sa penthouse. Ang amoy ng tahanan na hindi nabibili sa restaurant. Napahinto si Doña Aurora sa paghahalo at tumingin kay Claire. Alam mo, iha, sa buong buhay ko, ang tanging alam ko ay mag-utos. Hindi ko alam na may ganitong klaseng saya sa paggawa ng pagkain para sa pamilya. Salamat. Dahil tinuturuan mo kong maging nanay sa paraang hindi ko noon nagawa kay Hunter. Habang nagtatawanan ng magbiyanan sa gitna ng paghahalo sa ginataang gulay at bango ng pinitpit na bawang, dahan-dahang pumasok si Hunter. Hindi siya nakasuot ng kurbata. Nakaanboto ng unang 2 botones ng kanyang polo at nakatupi ang mga manggas. Bakas ang pagiging relax sa sariling tahanan. Huminto siya sa may pinto ng kusina, nakasandal sa hamba, at pinanonood ang bihirang tanawin, ang kanyang istriktong ina at si Claire na payapang ginagabayan ang kamay ng Donya. Lumapit si Hunter nang walang ingay. Unang napansin ni Claire ang kanyang presensya dahil sa pamilyar na pabango nito na humahalo sa amoy ng kanyang niluluto. Ngumiti si Hunter at tumayo sa pagitan ng 2 babaeng pinakamahalaga sa kanyang buhay. Ipinulupot niya ang kanyang mga bisig sa bewang ni Claire habang nakasandal ang baba sa balikat nito. Ano tong naaamoy ko? Parang mas masarap pa sa mga VIP dinner na pinupuntahan natin. Akmang bubuksan ng takip, tumawa naman ang Donya habang itinataboy ng pabiro ang kamay ni Hunter. Huwag kang makailam dito, Hunter. Nag-aaral ako. Tinuturuan ako ng asawa mo kung paano ang tamang paggisa. Sabi niya, pagmamahal daw ang sekreto. Tumingin ng malalim si Hunter kay Claire tsaka hinalikan ng kanyang sentido. Alam ko yun. Matagal ko nang nalalasahan ng pagmamahal na yan. Sa bawat kape na itinitimpla niya sa akin noon pa man, Mami. Nahiya si Claire, ngunit kasabay din ang pagkataba ng kanyang puso. Hunter,
Nakakahiya kay Mami. Baka isipin niya, pinababayaan mo ang trabaho mo dahil lang sa pagkain ko. Mami, tingnan mo kahit siya nang magiging misis ng bahay na ito, iniisip pa rin niya ang kapakanan ko. Nakita mo na ba kung bakit hindi ko siya kayang pakawalan, Mami? Nagyayabang na ni Hunter. Kinuha ni Hunter ang sandok mula kay Donya at dahan-dahang hinalo ang niluluto. Sa isang iglap, naging katuwa-tuwang pagmasdan ng tatlo. Alam mo Hunter, tama ka. May ibang bango ang bahay natin ngayon. Hindi na ito amoy malamig na gusali. Amoy pamilya na tayo. Hinawakan ni Hunter ang kamay ni Claire habang ang isa nasa balikat ng kanyang ina. Dahil ito sa kanya, Mami. Si Claire ang nagdala ng kakaibang amoy sa buhay natin. At hinding-hindi ko hahayaang mawala ang bangong yan. Mula sa bulsa, kinuha ni Hunter ang kanyang phone at nag-selfie silang tatlo sa gitna ng makalat na kusina. Isang litrato na walang filter, walang pagpapanggap, isang Donya na nagluluto, isang kasambahay na naging prinsesa, at isang anak na sa wakas nahanap ang tunay na kaligayahan. Ma'am, may gusto kong sabihin sa inyo. Pagod na ako sa mga bulong-bulungan sa labas. Ayoko nang isipin ng mga tao na misteryo ang babaeng nagpabago sa buhay ko. Natigilan si Claire. Bahagya niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Hunter. Hunter, anong ibig mong sabihin? Ayos na ako rito sa loob ng penthouse kasama kayo ni Mami. Umiling ng dahan-dahan si Hunter. Hindi sapat na nandito ka lang, Claire. Karapatan mong lakaran ng labas ng nakataas ang noo. Nais ko nang ipakilala ka sa publiko. Hindi bilang dating empleyado, kundi bilang asawa ko na magiging katuwang ko sa lahat. Inasahan ni Claire na baka mag-alinlangan ang kanyang biyanan, ngunit laking gulat niya nang hawakan din ni Donya Aurora ang kanyang kabilang kamay. Tama ang anak ko, Claire. Sa susunod na linggo ay ang annual charity gala ng ating pamilya. Yun ang pinakamalaking pagtitipon ng mga negosyante at media sa bansa. Gusto kong doon ka formal na ipakilala. Hinalikan ni Hunter ang kamay ni Claire. Magpapareserve na ako ng pinakamahusay na designer. Gusto ko sa gabing yun, ikaw ang pinakamaliwanag na bituin. Ipapakita natin sa kanila na ang pag-ibig ay hindi namimili ng katayuan at ikaw ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Tumingin si Hunter kay Claire nang may kasiguraduhan. Huwag kang matakot sa mga kamera o sa mga itinatanong nila dahil sa bawat hakbang mo sa red carpet, nandun ako sa tabi mo. Hindi ko bibitiwan ng kamay mo. Huminga ng malalim si Claire, bakas ang tapang sa muka. Kung yan ang gusto mo, handa na ako. Basta't kayong dalawa ni Mami ang kasama ko, hindi na ako matatakot sa sasabihin ng mundo. Bago ang malaking gabi ng charity gala, naging abala ang buong penthouse sa paghahanda. Ngunit hindi ito tungkol sa mga damit o alahas. Ito ay tungkol sa kumpiyansa ni Claire. Sa loob ng malawak na sala, si Donya Aurora ang nagsilbing gabay habang si Hunter naman tahimik na tagapalakpak mula sa gilid. Ang mahabang pasilyo ng penthouse, ginawang parang runway. Naglatag si Hunter ng mga silya sa gilid para magmukhang front row ng isang fashion show. Nakasuot si Claire ng kanyang bagong high heels. Isang bagay na hindi niya nakasanayan. Dahan-dahang naglalakad si Claire. Medyo nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hawak niya ang dulo ng kanyang practice na saya. Sa kabilang dulo, nakatayo si Donya Aurora. May hawak na pamaypay at mataas ang tingin, hindi bilang matapobreng amo, kundi bilang isang mentor. Hinto, Claire, huwag kang tumingin sa sahig. Tumingin ka ng diretsyo na parang pag-aari mo ang bawat sulok ng silid na to. Iangat mo ang iyong baba, iha. Huminga ng malalim si Claire, pilit na itinuwid ang likod. Mami, nakakangalay po pala. Parang mas madali pong mag-map ng buong penthouse kaysa maglakad ng ganito. Tumawa ng mahinhin ang Donya. Ganyan talaga sa una. Pero tandaan mo, hindi ka lang naglalakad para sa kanila. Naglalakad ka dahil ikaw ang reyna ng buhay ni Hunter. Hindi na nakatiis si Hunter. Tumayo siya't lumapit kay Claire. Inalis niya ang kaba sa mga mata nito sa pamamagitan ng isang mahigpit na hawak sa kamay. Inalalaya niya si Claire sa kanyang tabi. Ganito yan, Claire. Huwag mong isipin ang mga kamera. Isipin mo na tayo lang dalawang naglalakad sa garden sa probinsya. Isipin mo na ako lang ang tinitignan mo. Sabay silang naglakad sa harap ni Donya Aurora. Sa pagkakataong to, naging matatag ang hakbang ni Claire. Ang kanyang ngiti,
Hindi na pilit, ito ay puno ng pagmamalaki. Pumalakpak ng dahan-dahan ng Donya. Perfect, yan ang hinahanap ko. Sa gitna ng kumukutitap na mga ilaw ng Okada Manila Grand Ball ngayong gabi, naganap ang pinakahihintay na revelasyon. Ang dating misteryong penthouse naging pinakamaliwanag na bituin sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang ballroom tila naging isang flora at fauna paradise, puno ng mga tropikal na halaman at mga puting bulaklak na sumisimbolo sa kalikasan. Sa gitna ng bulungan ng mga elite at ang pagkislap ng mga kamera ng media, biglang bumukas ang dambuhalang pinto. Lumabas si Claire na nakaangklang kamay sa braso ni Hunter. Suot niya ang modern terno na gawa sa pinong pinya at sutla. Ang kanyang buhok nakaayos ng elegante at ang tanging suot niyang alahas ay ang antigong singsing na binigay ng Donya. Sa bawat hakbang niya sa red carpet, kitang-kita ang ensayo ni na Donya Aurora. Ang kanyang baba ay mataas, ang kanyang tingin ay matapang at ang kanyang ngiti puno ng tunay na kaligayahan. Umakyat si Hunter sa entablado. Hawak pa rin ang kamay ni Claire. Ang lahat ay natahimik. Kabilang si Isabela, kasama ang ama at masama ang tingin. Hindi niya naiwasang sabihin sa sarili na dapat, "Ako yan." Puno siya ng hinanakit at inggit. "Magandang gabi sa inyong lahat." Ani Hunter sa mikropono. "Marami ang nagtatanong kung sino ang babaeng nasa tabi ko. Ngayong gabi, nais kong formal na ipakilala sa inyo ang aking mapapangasawa." Nagkaroon ng mabilis na bulong-bulungan sa paligid, lalo't nandoon si Isabela. Ang mga reporter nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng litrato. "Hindi ko kinakahiya ang kanyang pinagmulan. Dahil sa kanya, natutunan ko ng tunay na yaman na hindi nasa bangko, kundi nasa puso. Claire is the heart of our family now. Alam kong marami sa inyong narito para sa negosyo at donasyon. Ngunit ngayong gabi, nais kong saksihan ninyo ang pinakamahalagang desisyon sa aking buhay." Tumingin siya kay Claire nang may pagmamalaki bago muling humarap sa mga panauhin. "Marami ang nagtatanong kung sino ang babaeng nasa tabi ko. May mga nagpakalat ng video, mga nagbulungan sa dilim. May mga nanghusga sa kanyang pinagmulan. Ngunit heto ang katotohanan. Si Claire ang babaeng nagligtas sa akin, na puno ng materialismo pero walang kaluluwa." Huminto si Hunter at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Claire. Sa gitna ng ballroom, nagkaroon ng malakas na bulungan mula sa mga manonood, lalo na kay Isabela na halos mabitiwan ang kanyang baso sa gulat. "Claire, sa harap ng aking mga magulang, sa harap ng lahat ng taong narito at sa harap ng buong mundo, nais kong i-anunsyo na ikaw ang kaisa-isang babaeng nais kong pakasalan. Hindi kita itatago sa penthouse. Ipagmamalaki kita sa bawat sulok ng mundong to. Claire, will you marry me and be my life?" Naiyak sa tuwa si Claire. Hindi na siyang basta Claire lang, kundi siya na ang babaeng iniibig ng pinakamailap na bilyonaryo sa bansa. Marahang tumango si Claire. "Oo, Hunter, kahit saan, kahit kailan sasamahan kita." Nagsitayuan ng mga tao't nagpalakpakan. Inakbayan ni Hunter si Claire. Inilapit sa kanya ito sa kanyang dibdib. "Alam kong marami sa inyong nagulat. Marami ang nagtatanong kung bakit ang isang hunter pipili ng isang babaeng nagmula sa mababang estado. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang lahat ng malinaw." Huminto siya at tumingin kay Isabela na nasa gilid. Pagkatapos ay sa kanya mga magulang na nakikinig ng may paggalang. "Ang estado ng buhay, hindi kailanman naging hadlang para mahalin ng isang tao. Ang mga titulo, ang mga bank account, ang mga mansyon, lahat yan ay dekorasyon lang na pwedeng mawala sa isang iglap. Pero ang katapatan, ang busilak na puso, yan ang tunay na karangyaan na nahanap ko kay Claire." Nagkaroon ng bulungan pero nanatiling matatag ang boses ni Hunter. "Nagsilbi siya sa penthouse ko, oo. Pero sa bawat baso ng tubig na binigay niya, sa bawat pag-aayos niya ng gamit ko, nakita ko ang isang babaeng mas may dignidad kaysa sa maraming taong nakasuot ng diamante pero bulok ang ugali. Minahal ko siya hindi dahil sa kung anong meron siya, kundi dahil sa kung sino siya at kung ang presyo ng pag-ibig ko sa kanya ay pagtalikod sa mundong to ng yaman. Malugod ko tong gagawin." Napaiyak si Claire, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding pagmamalaki.
sa harap ng publiko. Isang matinding palakpakan ang yumanig sa ballroom, maging ang mga pinakamayayamang panauhin na patayo bilang tanda ng respeto. Sa gilid ng ballroom, nakatayo si Isabela. Suot ang kanyang mamahaling gown pero ang kanyang muka puno ng pait. Akala niya, may hila niya pababa si Claire. Pero sa halip, nakita niya itong iginagalang ng lahat. Lumapit si Claire kay Isabela matapos ang speech. Hindi siya nagtaas ng boses. Sa halip, umiti siya ng napakatamis. Salamat Isabela, dahil sa pagtatangka mong sirain ako. Tinulungan mo kaming ipakita sa mundo kung gaano katibay ang pag-ibig namin ni Hunter. Sana mahanap mo rin ang kapayapaang nahanap ko. Naiwang tulala si Isabela habang pinapanood ang pag-alis ni na Hunter at Claire patungo sa gitna ng dance floor para sa kanilang unang sayaw bilang opisyal na mag-asawa sa harap ng publiko. Isang kilalang senador ay tumayo at itinaas ang kanyang baso. Kung ganon, mabuhay ang bagong magkapareha. Hunter, salamat sa pagpapaalala sa amin na ang tunay na kapangyarihan ay nasa tapang na magmahal ng tapat. Nakangiti si Hunter tsaka pasimple na bumulong kay Claire. Nakita mo na, hindi ka nila tinitingnan bilang kasambahay sa penthouse. Tinitingnan ka nila bilang ang babaeng nagpabago sa isang Hunter. Hindi ko akalain na darating ang araw na to. Sa wakas, tinanggap na tayo ng lahat. Maging ang media, tumigil sa pagtatanong ng mga iskandalo. Ang mga headlines para sa kinabukasan ay nabago. Sa gilid, nakita nila si Isabela na dahan-dahang lumabas ng ballroom, mag-isa at talunan. Wala nang nakikinig sa kanyang mga paninira dahil ang lahat nakatuon sa bagong simbolo ng pag-asa. Nagsimulang tumugtog ang orkestra ng isang masayang kanta. Inalalayan ni Hunter si Claire pababa ng entablado upang makisalamuha sa mga panauhin, hindi na bilang taga-silbi, kundi bilang bituin ng gabi. Pagkatapos ng nakakalunod na palakpakan at liwanag ng kamera sa gala, bumalik sina Hunter at Claire sa penthouse. Pero sa pagkakataong to, iba ang pakiramdam ng bawat sulok ng dambuhalang bahay. Hindi na ito isang malamig na gusali ng opisinang may kasambahay. Ito na ang tahanan ng isang magkasintahang opisyal ng magbubuklod. Hating gabi na. Ang tanging liwanag sa sala ay mula sa mga ilaw na nasa labas na tumatago sa glass wall. Patay ang lahat ng chandelier. Tahimik ang buong paligid, maliban sa mahinang tugtog ng jazz mula sa sound system ni Hunter. Dahan-dahang tinanggal ni Hunter ang kanyang coat at maluwag na kurbata. Lumapit siya kay Claire na nakatayo sa tapat ng bintana. Pinagmamasdan ang ganda ng Maynila. Hinawakan niya ang kamay ni Claire, ang kamay na may suot ng singsing na brilyante, at inilapit ito sa kanyang mga labi. Pagod ka ba? Pasensya na kung naging masyadong mabilis ang lahat kanina. Gusto ko lang siguraduhin na walang sino mang makakaagaw sa iyo sa akin. Lumingon si Claire at sumandal sa dibdib ni Hunter. Hindi ako pagod, Hunter. Parang nananaginip lang ako. Kaninang umaga, tinitignan ko lang ang mga sapatos mo kung malinis na. Ngayon, ako nang lalakad sa tabi mo habang buhay. Binuhat ni Hunter si Claire ng dahan-dahan at inupo sa malambot na sofa. Lumuhod siya sa harap nito bilang isang lalaking tapat na nagmamahal. Mula ngayong gabi, wala nang utos, wala nang sir. Ang tanging tungkulin mo rito sa penthouse ay ang mahalin ako. Dahil sapat na yun para maging kumpleto ang buhay ko. Hinaplos ni Claire ang buhok ni Hunter. Akala ko dati, ang pag-ibig na ganito ay sa mga pelikula lang mangyayari. Pero, pwede rin palang maging totoo. Inilapit ni Hunter ang kanyang muka sa leeg ni Claire. Ninanamnam ang pamilyar na bango na naging mitya ng kanyang pagbabago. Sa ilalim ng mga bituin at sa gitna ng karangyaan ng penthouse, naramdaman nila ang tunay na kalayaan. Wala nang kailangang itago, wala nang kailangang ikahiya. Sa susunod na buwan, Claire, magiging Alexandra ka na. At sa bawat gabing darating, sisiguraduhin kong ikaw ang pinakamasayang babae sa mundo. Makalipas lang ang isang linggo, plinano ni Hunter ang kasal nila ni Claire sa isang eksklusibong garden estate sa paanan ng bundok, kung saan ang malamig na simoy ng hangin ay humahalimuyak sa bango ng libo-libong sariwang puting sampagita na espesyal na pinalago para sa araw na to. Ang altar, gawa sa purong kristal at puting kahoy,
Nakatayo sa tapat ng isang lawa na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Bumukas ang dambuhalang pinto ng hardin. Lumabas si Claire, suot ang isang modernong Filipiniana na gawa sa pure French lace at telang pinya na may mahabang tray na bordado na mga talulot ng sampagita. Ang kanyang belo, tila hamog na bumabalot sa kanyang muka. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Hunter, suot ang kanyang midnight blue tuxedo. Hindi niya mapigilang mapaluha habang pinagmamasdan ang babaeng dating nag-aayos lang ng kanyang kape, na ngayon magiging reyna na ng kanyang buhay. Sa tabi niya ay si Don Roberto na nakangiti ng may pagmamalaki sa anak niya. Nang magkaharap sila sa altar, kinuha ni Hunter ang kamay ni Claire, ang lahat ng panauhin mula sa mga bilyonaryo hanggang sa mga dating kasamahan ni Hunter sa trabaho, tahimik na nakikinig. Naglalakad si Claire ng mag-isa sa unang kalahati ng aisle bilang simbolo ng kanyang katatagan noon. Sa gitna, sinalubong siya ni Doña Aurora. Hinawakan ni Doña Aurora ang kamay at siya mismong naghatid kay Hunter. Claire, sa loob ng penthouse, ikaw ang nagtimpla ng kape ko. Pero ikaw din ang nagising sa natutulog kong puso. Sabi nila, hindi tayo bagay. Tama sila, dahil ikaw ay higit pa sa anumang bagay na kayang bilhin ng pera ko. I promise to be the man who will open every door for you. Not as your boss, but as your biggest fan. Hunter, salamat dahil hindi mo ko pinahiya sa mundo. Mula ngayon, ang pagsisilbi ko hindi na dahil sa trabaho, kundi dahil sa wagas na pag-ibig. Ang reception, isang 7-course fusion menu. May lechon de leche na may truffle, liver sauce, at seafood paella na ang hipon ay galing sa sarili nilang palaisdaan. Ang dessert ay jasmine-infused leche flan. Sa gitna ng reception, nagsayaw sila sa ilalim ng fireworks display na bumuo sa hugis ng isang bulaklak ng jasmine sa kalangitan. Tapos na ang pagtatago, Mrs. Alexandra. Ngayon, ang buong mundo nang nakakaalam kung gaano kita kamahal. Matapos ang marangyang selebrasyon, ang ingay ng palakpakan at kislap ng mga fireworks napalitan ng isang napakatahimik at sagradong gabi sa kanilang bagong mansyon sa gitna ng Hacienda Alexandra. Sa kanilang master's bedroom ay hindi katulad ng malamig na silid sa penthouse. Ito ay gawa sa mainit na kahoy. May malalaking bintanang nakaharap sa bukid ng jasmine at ang tanging liwanag ay ang mula sa mga kandilang amoy vanilla at sampagita. Ang kama, puno ng mga talulot ng puting bulaklak. Dahan-dahang pinihit ni Hunter ang pinto at inakbayan si Claire. Pareho silang pagod pero ang kanilang mga mata nagniningning sa kasiyahan. Tinanggal ni Hunter ang kanyang bawtay at isinabit sa silya, habang si Claire naman nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Hindi niya na nakikita ang kasambahay, kundi ang isang asawa ng bilyonaryo at tanyag na tagapagmana ng mga Alexandra. Napalinga siya nang lumapit sa likuran niya si Hunter at dahan-dahan siyang tinulungan tanggalin ang mga hairpins sa kanyang ulo. Sa wakas, tayo na lang dalawa. Wala nang protocol, wala nang media, at wala nang kailangang pagsilbihan. Sumandal si Claire sa dibdib ni Hunter. Parang panaginip pa rin, Hunter. Kanina sa altar, nung sinabi mong I do, doon ko lang naramdaman na totoo nga ang lahat, na hindi na ako aalis sa tabi mo pagdating ng 10:00 ng gabi. Iginiya ni Hunter paharap si Claire at hinawakan ng baywang. Hindi ka aalis, Claire, dahil ikaw nang nagmamayari ng bawat segundong lilipas sa buhay ko. Ang bangong pinang-akit mo sa akin, ito ang magiging huling amoy na lalanghapin ko bago matulog at ang unang amoy pagising ko. Binuhat ni Hunter si Claire, dahan-dahang inihiga sa malambot na kama. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang tibok ng kanilang puso ang naririnig. Mula ngayon, Claire Alexandra, ang penthouse ay alaala na lang. Dito sa bago nitong bahay, sa lupang ito na binili natin para sa'yo, magsisimula ang tunay nating pamilya. I promise to love you, not as your boss, but as your partner in everything. Niyakap ni Claire ng mahigpit si Hunter. At ipinapangako ko, Hunter, na kahit gaano pa tayo kayaman, ang pagmamahal ko sa'yo mananatiling kasing simple at kasing tapat nung unang beses mo kong napansin sa dilim. Sa ibabaw ng malapad na kama, nagkalat ang mga puting talulot ng tila, nyebe sa gitna ng init ng gabi. Ang dilaw na liwanag mula sa lampara nagbibigay ng mainit na anino sa kanilang mga muka.
Nanatili siyang nakapatong ng bahagya sa dalaga. Ang kanyang mga bisig nakatukod sa magkabilang gilid ni Claire. Sa ilalim ng madilim na silid, tanging ang kislap ng kanilang mga mata ang nagtatagpo. Inilapit ni Hunter ang kanyang mukha sa leeg ni Claire. Hindi muna siya humalik. Sa halip, nilanghap niya ng matagal ang halimuyak na nagmumula sa balat ng dalaga. Pumikit siya. Ninanamnamang sandali na ang babaeng dati pangarap lang niya ay yakap niya na ngayon bilang asawa. Dahan-dahan, nagsimulang magtagpo ang kanilang mga labi. Ang unang halik, matamis at banayad, ngunit unti-unting naging marubdob. Isang halik na nagsasalaysay ng lahat ng paghihirap, pagtatago at tagumpay na kanilang pinagdaanan. Ang mga kamay ni Claire dahan-dahang gumapang sa batok ni Hunter. Hinihila ito ng mas malapit, tila ayaw nang pakawalan ang init ng kanilang ugnayan. Sa ilalim ng malalambot na kumot at sa gitna ng bango ng mga bulaklak, tuluyan ang naglaho ang pagitan ng kanilang mga katayuan. Wala nang sur, wala nang kasambahay. Sa bawat haplos at bulong ni Hunter, ipinaramdam niya kay Claire na siya ang pinakamahalagang hiyas sa kanyang buhay. Ang kanilang pag-iisa, hindi lamang pisikal, ito'y pagsasama ng dalawang kaluluwang napatunayang ang pag-ibig mas malakas kaysa sa anumang hadlang. Ang bango ng talulot ng mga bulaklak na naroon na natiling saksi sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa, isang gabing puno ng pangako, respeto at wagas na pagmamahalan.